Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Sabi ni Sara Duterte, yung kanyang tatay si Digong, kasi pumunta sila lahat doon, request daw ni Digong na lahat sila, si Kitty, si Pulong, si Baste, sabay-sabay na pumunta po. Siguro may kung anong agenda ahead mga kababayan ng September 23 hearing, confirmation hearing ng kanyang kaso na crimes against humanity. Ngayon, sa kanilang pag-uusap, advance masyado yung pagmi-meeting nila. Baka may ibang mga agenda. Anyway, bastang sinabi daw ng kanyang tatay, extremely proud si Digong sa pagka-archive ng impeachment case laban sa kanya. Yan o. Sara Duterte, Dad extremely proud after impeachment case archive. She clarified, however, that she had not personally discussed the matter with him, kundi yung kanyang kapatid na si Kitty ang nagsabi sa kanilang tatay about the case. O di ano niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo na extremely proud si Digong. That is a normal reaction ng tatay. Siyempre, temporarily, nakaligtas sa dapat sana forthwith impeachment trial si Sara Duterte. Kaya lang ang finorthwith yung pag-archive. Di ba? So, siyempre, matutuwa si Digong. Proud siya na itaguan niya yung baho. Pero temporary man lang po ang pagpigil sa pagsingaw ng baho. Kasi ang baho, sisingaw at sisingaw sa tamang panahon. Di ba pa? In everything, there is a season in time. Ngayon, masaya sila. Ang katapat ng saya, lungkot siyempre. Ganun lang yan. Ngayon, panalo sila. Kasi kinampiyan sila mga kababayan ng mga Duterte senators. Anyway, konting panahon na lang mga kababayan, baka magdesisyon na yung Supreme Court, i-reverse yung kanilang desisyon. Di tuloy ang bloodbath. Di ba? Pero alimbawa, tuluyan ng paboran yung technicality. Hindi man po merito ng kaso yon. Technicality, constitutionality ng impeachment, articles of impeachment, ang kini-question doon. Walang pinawalang sala. Mismo yan galing sa desisyon, statement ng Supreme Court. Alimbawa pa, pinanindigan ng Supreme Court yung nauna nilang desisyon na unconstitutional. It is only a matter of time mga kababayan. Pag Pebrero, after February 6, pwede na naman pong i-file yung impeachment. Tuloy pa rin ang impeachment. Kasi hindi man po titigil yung mga congressmen natin na hindi lumabas ang katotohanan sa paggastos mga kababayan ng pera ng bayan, ng kanyang confidential funds, in other crimes as enumerated po doon sa 7 articles of impeachment. Kaya kumbaga mga kababayan, nadili lang yung paghahanap natin ng katotohanan. Ngayon, nang tanungin kung bakit sila pumunta doon, lahat ng mga anak, sabi ni Sara, na-requestan niya ng aking tatay na sabay-sabay sila na pumunta sa dahig para makausap sila ng personal. Habang yung Davao City, mga kababayan, lubog sa baha. Yan sabi dito sa balita. Yan report mula po sa Abante News Tonight. 265 na lugar sa Davao City, lubos na apektado ng pagbaha. Yan August 28, 2025. Effective yung flood control po sa Davao City. Gamit na gamit. Tama yung paggamit ng 51 billion na pork barrel fund ni Pulong. Di ba? Kitang-kita na maganda yung implementation po. Batay umano sa datos ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, kabilang dito ang 114 lugar sa District 1, 69 sa District 2, at 56 sa District 3. Halos lahat ng distrito, apektado, lubog sa baha. You see? Binigyang din naman ni City Engineering Office Officer in Charge Janice Lois Esparcia sa sesyon ng City Council ang kahalagahan ng pangmatagalang solusyon para maiwasan ang mga pagbaha. So, kailangan pa siguro, mga kababayan, ng another 30 years for the Duterte na mamuno sa Davao. Ang matagalan more than 30 years na sila dyan.
Ganon pa rin ang sitwasyon. Lubog pa rin sa baha pag umuulan. So siguro another 30 years. Pag matagalan hindi umubra yung matagal na nilang pag-upo. Kailangan mas matagal pa. Ikaw niya, Mr. Maribel. So, ibig sabihin ng pagmatagalan, permanent solusyon. Yun nga po. So, ang ibig sabihin, yung in-implement nila, 30 years na umupo, labi. More than 30 years silang umupo bilang mga officials ng Davao, hindi nila nagawa yung pangmatagalan na solusyon. So, ang maganda niyan, dublihin yung turno. Another 30 years. Baka ayos na. Di ba? Magkaisip na sila ng pagmatagalan. Kasi yung 30 years, hindi nakaisip sila ng pagmatagalan na solusyon. Dagdagan natin ng another 30 years para mahanapan ng pagmatagalan. Di ba pa? Ano daw yung pagmatagalan? Kabilangan niya rito ang pagpapalawak ng drainage system, pagpapatayo ng retention at detention ponds, at karagdagang flood control structure sa tulong ng Department of Public Works and Highways, gayon din ang solid waste management. Ito yung pinagtatawanan na proposal ng ating Pangulo na water impounding po, pagtatayo ng retention at detention ponds. Water impounding, yan ang gusto itayo ng ating Pangulo sa Central Luzon. Para sa panahon ng tag-ulan, may water impounding na iipunin na pwedeng magamit sa panahon naman ng tag-init. Pinagtawanan ni Sara Duterte. Pagkatapos, yun din pala ang rekomendasyon ng kanilang city disaster sa Davao mismo. Sabi pa nga ni Sara Duterte, mag-ipunan niya tayo ng tubig para i-deliver natin sa Malacanang. Ipunin na niya yung baha, dalhin sa Malacanang. Kita ninyo mga kababayan. Pagkatapos, kukopyain pala ninyo ang paglalagay ng water impounding. Iniba lang ninyo yung tawag niya, pagtatayo ng retention at detention ponds at karagdagang flood control structure sa tulong ng DPWH. Gayon din ang solid waste management. So, ang ibig sabihin, sa loob po ng more than 30 years na pamumuno ng mga Duterte sa Davao, hindi nila yun nagawa. Naging presidente na si Digong. Vice President si Sara Duterte ngayon. Hindi nila nagawa. At nung panahon ng kanilang tatay, ni Digong, si Pulong, 51 billion yung pork barrel in 3 years. Hindi nila nagawa. Ngayon nilang naisip lang, mga kababayan, yung sinasabing pagmatagalang solusyon. Kailangan talaga extend pa ang turno nila ng another 30 years hanggang sa kaapo-apuan. Siguradong magagawa na nila yan. Lalo pag naging presidente na si Sara. Ayos pa? O ngayon, may sinasabi si Sara Duterte. Approve niya daw, mga kababayan, yung lifestyle check order ng ating Pangulo. Sabi niya rito, dapat deep dive. Tama ka po. Dapat talaga deep dive. Kasi sa Davao po, hanggang ngayon, malalim yung baha. Kailangang i-deep dive ang investigasyon and lifestyle check sa mga opisyal. At dapat kasama yung mga Davao officials sa district, yung district engineer, yung congressman, director ng DPWH kasi billion-billion yung allocation ng pork barrel na para sa distrito. Pero malalim pa rin ang baha. Anyway, mangyayari yan na deep dive mo. Kasi pinag-utos na ng ating Pangulo na simulan ang lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno, lalo na sa DPWH muna. Siguradong kasama yung district engineer ninyo dyan at mga contractors na nag-implement ng mga projects. Intay-intay ka lang. Hindi man pwedeng selective lang. Inuna muna ng ating Pangulo yung dito sa Luzon. Pero nakarating na din siyang Iloilo sa inspeksyon. Sunod niyan, diyan naman po sa Mindanao. At malamang sa malamang kasama ang Davao. Tama? Yan sabi ni Sara. Deep dive anya and go beyond the usual review ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth.
or SALN ng mga public officials. Yun nga sana ang purpose ng impeachment trial para makita yung mga bank accounts po ninyo. Kaya lang, tiniknikal po ninyo sa Supreme Court. Sabi ninyo, bloodbath. Yun pala, archive. At proud pa si Digong na na-archive. Hindi na bulatlat, forthwith, yung mga bank accounts po ninyo. Yun na sana. Kaya, duda tayo palagi sa mga statements po ninyo. Approve ninyo itong lifestyle check. Yan nga walang tigil ninyong pagbiyahe sa abroad, lalo na dyan sa dahig. At kayo po, alampasan pa ninyo yung number of foreign trips ng ating Pangulo. 5 pa lang yung ating Pangulo. Naka-11 na kayo. O ngayon, sabi ninyo, walang pundo ng gobyernong ginagamit kayo. Pribadong funding. Ang tanong, saan galing yan na pribadong funding? Nasa estimate po, sa isang biyahe nga lang, papuntang Europe, 1 million ang gastos sa pamasahe lang ng bawat isa. Yung hotel accommodation, yung pagkain, yung support sa mga nagrarally. Saan galing yon? Alangan man sa sweldo ninyo. Magkano ba ang sweldo ng mayor, ng vice presidente, ng congressman per month? Di ba? So sabi ni Sara, yung pag-check niya should also extend to appointed government officials. Oo, dapat lang. At hindi lang yung elected public officials. Ha? Pati yung mga appointed public officials at hindi lang yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nasa SALN. Dapat deep dive. Magdi-deep dive na sana doon sa impeachment trial. Pinigil po ninyo. Bubuksan na sana. Pwedeng buksan doon. Yung mga bank accounts ninyo po. Bakit ninyo pinigil? Double talk eh. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Dapat pangunahan sana ninyo. At yung impeachment trial, yun ang unang pamamaraan sana. Maniwala kami na yung sinasabi ninyo totoo. Leadership by example dapat. Mauna kayo. Kasi may mga questionable sa SALN po ninyo at bank accounts. Kung sino yung mga dami, ilabas yung mga dami ng mga public officials serving as fronts of government officials. Wait lang kayo kasi yan ang usap-usapan po. Pero nag-leave muna si General Torre. I-maximize daw muna niya yung leave. Nag-file na ng official leave. Ang usap-usapan, baka ilagay na head ng task force o maging anti-corruption SAR itong si General Torre. Tingnan na lang natin kung totoo yung mga usap-usapan, mga kababayan, after na masibak si General Torre. Kung siya ang mangunguna sa mga pag-imbestiga or independent commission na iniisip po para imbestigahan itong mga korupsyon na nangyayari sa gobyerno, lalo na dito po sa flood control projects. Sabi ni Sherry Pailma, hindi na kailangan ang suwestyon mo, BP. Mas magaling pong gawin mo, magboluntaryo kang magpa-lifestyle check. Baka sakaling kabiliban ka namin. Pag ginawa mo yon, sabi ni Arturo Tolentino, ingat ka PBBM, baka bodolin ka ng galit po. Sabi ni Manuel Gloton, deep dive, wow, improving na range ng vocabulary and phrases ni Madam. Tuloy mo lang yan. Sabi ni Amor Tapiador, dapat ikaw inuuna. Sabi ni Nasi John, deep dive, ayaw pabuksan bank account niya sa impeachment. Lahat baliktad po. Yung bloodbath archive, ngayon naman deep dive. Di ba pa? Mga kababayan, masanay na po tayo. Kaya sa akin, yung deep dive, kasi malalim yung baha, literal na lang na interpretation. Despite sa bilyon-bilyon na pork barrel na ginasto sa distrito nila, malalim pa rin ang baha. Kaya kailangan ng deep dive. Kasi malalim yung mga bulsa ng mga opisyal. Di ba? Napakalalim ng bulsa. Yan o. Ba sa Davao. Kaya sabi ni Pahoy Dolnoan Viena, sana punta ang 51 billion na flood control ni Pulong Duterte. Sabi ni Bleskib, kala ko ba maganda sa Davao? Sabi ni RCA ko, sana punta flood control dyan sa Davao. Sabi ni Ilorde, sana budget ng flood control dyan sa lugar na yan. Ang kontraktor dyan halos mga kamag-anak ni Bungo.
Sabi ni Riley Abunda, inspeksyonin na yan, Mr. President, nasa ng flood control project. Sabi ni Dennis, pinangbayad na sa sobrang daming abogado sa dahig. Sabi ni Hatsi, imbestiga na kung saan napunta ang 52 billion ni Pulong para sa flood control, lalong tumindi ang baha. Baka nasa bank account o nauwi sa ghost project na tapos na pero walang ginawa. Sari-sari yung mga reactions ng mga netizens, mga kababayan.